Alis ako ngayon. So may pupuntahan ako. So pinapatingnan yung Honda PCX. Ang problema niya ay hindi maikot yung ignition knob. So ayan guys. Guys, kung pipindutin yung answer back niya, mahina yung tunog niya at saka ayaw mag-ilaw yung signal light. So ayan, ayaw talaga mag-on yung knob. Yung answer back, ilang beses pang pindutin at saka siya gagana, pero yun nga, mahina at saka hindi umiilaw yung dun sa signal light at saka yung knob ayaw umilaw ng maayos. Nandito na sa mounting shop ko yung motor. Dinala ko na dito kasi kailangan tong i-troubleshoot. Susubukan ko ulit kung mapapagana ba talaga. I-demo ko ulit. So ayan, ayaw talaga guys. Ayaw ma-on yung knob. So ito try ko sa emergency mode. I-off ko yung remote tsaka yung isa. Try natin sa emergency mode kung gagana ba yung knob. Long press. So ayun. So wala talaga siya kahit emergency mode. So hindi gumagana yung knob. Guys, napaklas ko na yung mga fairings niya o yung mga cover niya. Itong fuse box, na-check na lahat ng fuse. Good siya lahat. Good siya. So ito, tinanggal ko na sa bracket guys para ma-check ko yung ignition knob niya kung gumagana ba. So guys, gumagana to. Gumagana siya, nag-on siya, so nagtitrigger siya. Ang problema lang ay ayaw siya ma-detect ng system para mapagana yung panel board, mapagana yung ignition key module at yung ECU. So yun lang problema niya guys. So kung titingnan natin yung harness wire niya, buo, maganda pa, at saka walang sign na naputol, nasira, natastas. Pati yun dyan dun sa ilalim guys, maganda pa yung harness wire nya. Walang sign na naputol. So ito, papunta dito. So ayan. Ayan. Good pa siya lahat guys. Ayan. So pag ganito guys, kailangan talaga ang troubleshooting. Gagamit tayo ng tester, test light, o mas maganda mayroong multimeter tester para matest natin yung wires niya at saka yung mga electronics parts kung bakit siya ayaw mag-on. So guys, para maiwasan ito na matastas o tastasin yung harness wire niya at saka himay-himayin, kailangan talaga guys na
gumamit muna tayo ng step by step na troubleshooting doon sa wiring harness at saka sa mga electronics parts niya. Kailangan alam natin ang step by step kung paano to gumana para maiwasan natin guys yung hula-hula. Kasi pag idaan natin guys sa hula-hula, lalo lang sasakit ang ating ulo. Guys, itong motor na ito ay wala pa daw 1 taon. Kaya medyo nagdalawang isip si ma'am na ipagawa sa akin. Kasi may warranty pa daw. At tinanong pa ako ni ma'am kung kaya ko ba daw gawin ito. Siyempre, ang sagot ko guys, kaya. At yun nga guys, dahil wala pa daw 1 taon ang motor na ito, kaya alang-alala si ma'am, kabiling-bilinan pa niya na ingatan ang mga fairings o cover na hindi magasgasan. Pero guys, kahit wala pa itong 1 taon, ay binigyan na sila ng problema ng motor na ito. Kaya ayun, ayaw mag-on. Pinacheck na nila ito, tinignan yung mga fuse, so good. At saka nag-option sila na palitan yung battery, so ganun pa rin. So yun nga guys, kung titingnan yung harness wire niya, good talaga lahat. Wala siyang sign na naputol, nasira or nangat-ngat ng daga. Pero nakita ko pa rin yung problema niya sa wiring na hindi ko tinatastas ang wiring harness. Hanggat may masa guys, wag kaagad tayo magtatastas sa harness wire kasi mas maganda yung pagkabalot niya at may rubber pa ito. Sayang din kung tatastasin natin at himay-himayin pa yung mga wires. Kaya guys, advantage kung alam mo ang electrical at electronics ng motor. Kung may problema ang system o wirings, ay pwede mo ito gamitan ng tester o actual test kung gumagana ba yung pagdududahan na sira para maiwasan natin na manghula. Guys, dito ko nakita yung problema niya kung bakit ayaw mag-on ng panel o ayaw maikot yung knob. May wire na nagka-problema, pero kung titingnan, wala kang makikita na sign na may sira na putol o nangat-ngat ng daga. Kaya advantage guys, kung alam mo ang takbo ng system ng motor, para ititest mo ang lahat na posibilidad kung saan nagkaroon ng problema. So ayan, ibabypass ko na lang para sa ganung paraan guys, naiwasan natin na tastasin o balatan yung buong harness niya. So ganun lang guys dito, kaya ganyan, tinanggal ko yan kasi tinist ko siya. So yun yung nalaman ko guys. So ayan guys, mamaya magbabypass ako dito para mapapaandar na natin ang motor na to at saka ma-on na siya. Susubukan ko na tong mag-bypass yung nakita ko dito na wire na wala na siyang continuity. Again guys, so kung titingnan, wala siyang sign na may naputol o nasira o nangat-ngat ng daga. Ayan guys, nakabit ko na yung wire na binaypass ko para magkaroon ng supply at gumana na yung pag-on ng ignition knob. So nandito na yung remote. Subukan na natin yon. Naka green light na. Ito yung knob, nakatanggal pa sa bracket. Subukan nating pindutin, i-on. Ready, 1, 2, 3. So ayan guys, nag-trigger na siya at nag-on na yung knob. Ready na para ikutin. So ayan, i-on natin. So ayan guys, nag-on na siya. So yung odo niya guys is 21,608. Susubukan na natin i-start. Yan, nahihirapan ako guys. Start. So yan na guys, nag-start na siya. So yun lang yung problema guys. Ayan, okay na siya. Walang error, walang kick engine.
Yun lang yung naging problema niya. Tayo natin. Maingay kasi, maingay dito sa ano, sa visor. Hindi ko kasi tinanggal yung visor, tinanggalan ko lang ng mga screw at bolts. So, patayin muna natin guys. Patayin muna natin, maingay yung cover at saka lalo na itong visor. Hindi kasi na ano, mahigpitan yung ano pa, yung mga screw at bolts. So guys, doon lang yung naging problema niya. Kasi nagka-problema guys. So ang ginawa ko, nag-bypass na lang ako ng wires papunta dito, papunta doon para masupplyan siya. So ayan, goods na to guys. Kakabitan na lang ng cover. So ayan, goods.